Hi, magandang araw sa inyo. Ako po si Father Luciano Feloni, pare ng Diocese ng Novaliches, kasalukuyan na sa Rome, pero pabalik din ako sa Pilipinas. Glad to share some reflections sa Ebanghelyo ng linggong ito. Si Jesus ay nagsalita na very strong patungkol sa mga pariseo at mga guro ng batas. Yung mga religious leaders ng kanilang panahon. Kaya bagay na bagay sa atin ngayon. Kasi ang sinabi niya patungkol sa kanila ay minsan nag-a-apply tungkol sa ating mga taong simbahan, mga leaders ng simbahan, mga tao na may role sa simbahan, maaaring humaharap sa tatlong tukso na tinuro ng Panginoon ngayon. Sabi niya ng ganito, they tied up heavy burdens and load them on the shoulders of the people. Tukso number 1 is pakialamero sila. Pakialamero ng buhay ng may buhay. Imbes na ayusin ng sariling buhay, ang focus ng kanilang ministry, kung tawagin, ay pakialamanan ang buhay ng iba. Ito ang mali sa'yo. Ito ang kailangan mong gawin para maging maayos ang buhay mo. Ito ang kulang sa marriage mo. Ito ang kulang sa buhay pananampalataya mo. Ito ang kulang sa'yo. Sabi ng Panginoon, they don't move a finger to bring the burden, but they put it in the shoulders of other people. Temptation number 2. They do everything in order to be seen by people. Pakitang tao. Pakitang tao. Kailangan may special mention. Kailangan may certificate of participation. Kailangan paupuing sa harapan kung sila ang leader. Kailangan meron silang uniform lagi para ma-identify na sila na. Kailangan pag may okasyon, sila ang bida-bida. Nagtatampo pag hindi na-mention, nagtatampo pag hindi nabanggit ni Father, nagtatampo kung dumalo at hindi binigyan ng upuan. Yun. Number 3, and this is very subtle but very strong. They enjoy the first places at feasts and the best seats in the synagogues. And they like to be greeted in the marketplace and being called master. Ito po yung feelingero. Masyadong feeling leader, feeling importante. At ang sabi ng Panginoon, ang tunay na damdamin ng isang naglilingkod is, wala akong kwenta, ako'y utusan lamang ako. Utusan lamang ako. Ang hamon sa ating is tingnan, aminin, at aalisin itong mga ugaling ito na nakakasira sa buhay ng simbahan.